Maingat kong hinahatak ang manipis na sinulid sa huling tahi ng pasyenteng kasalukuyan kong inililigtas ang buhay. Sa loob ng 4 na oras sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw ng operating room, ang tanging naririnig ko ay ang ritmo ng heart monitor at ang sarili kong mahinahong paghinga. Bilang punong surgeon ng Villamor Medical City, ang bawat kumpas ng aking kamay ay tila isang ritual ng katapatan, hindi lamang sa aking sinumpaang tungkulin, kundi sa pamilyang pinag-alayan ko ng aking dangal sa loob ng 5 taon. Ngunit ang katahimikan ng silid ay binasag ng marahas na pagbukas ng pinto. Hindi nurse ang pumasok kundi si Teodoro. Ang aking asawa na nakasuot ng kagalang-galang na puting gown ay inilapag ang isang asul na folder sa ibabaw ng surgical tray sa gitna ng mga madugong kagamitan. Trinidad, pirmahan mo na ito. Tapusin na natin ang palabas na ito dito mismo sa lugar kung saan mo mas pinahahalagahan ang mga estranghero kaysa sa sarili mong asawa. Nanigas ang aking mga daliri, ngunit hindi ko binitiwan ang needle holder. Tinitigan ko ang mga papeles, divorce papers. Sa gitna ng isang critical na operasyon, dinala ng aking asawa ang katapusan ng aming pagsasama. Sa likod niya, pumasok si Doña Teodora, ang aking biyenan kasunod si Serafina, ang kaniyang bagong paboritong assistant, na alam ng buong ospital na siyang kalaro ni Teodoro sa dilim. Huwag kang tumingin ng ganyan, Trinidad. Panimula ni Doña Teodora ang kaniyang boses ay punong-puno ng lason na binalot sa sutla. In-audit na ng board ang huling batch ng mga gamot na ikaw ang nag-aproba. May nakitang mga peking chemical. Kapag hindi ka pumirma sa annulment at hindi mo inako ang lahat ng pananagutan, sisiguraduhin kong bukas na bukas ay sa loob ng selda ka mag-uumaga. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin, kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan habang nananatili kang baog at walang silbi sa aming angkan. Naramdaman ko ang isang matalas na rasyonalidad na dahan-dahang bumabalot sa aking puso. Ang Trinidad na marunong masaktan ay tila dahan-dahang namamatay sa bawat segundo ng kanilang panunumbat. Tumingin ako kay Teodoro, ang lalaking inakala kong katuwang ko sa pagliligtas ng buhay, ngunit ngayon ay kasalukuyan nang ginagawa ng biktima ang sarili niyang asawa upang isalba ang kaniyang palpak na reputasyon. Hindi ako humikbi. Hindi ko tinanong kung bakit. Sa loob ng 10 segundo, in-audit ng aking isipan ang bawat posibleng galaw. Ang bitag ay nakalatag na at ang kailangan ko na lamang gawin ay ang lumakad palabas nito nang may dalang mitsa. Tapos na ako rito? Mahinahon kong wika habang dahan-dahan kong ibinibigay ang needle holder sa aking assistant surgeon. Inalis ko ang aking surgical gloves at lumapit sa tray. Ang bawat hakbang ko ay may bigat ng isang reynang naglalakad patungo sa kaniyang huling hatol. Kinuha ko ang panulat. Sa isang mabilis at tutkwat na galaw, nilagdaan ko ang bawat pahina ng divorce papers at ang kasunduang inaako ko ang administrative error sa mga gamot. Pinanood ni Doña Teodora ang bawat guhit ng aking pangalan nang may mapanuyang ngiti, akala ay nakuha na niya ang kaisa-isang hiling ng kaniyang kasakiman. Ayan, wika ko habang inilalapag ang panulat ng walang ingay. Pumirma na ako, pero bago ako lumabas, Teodoro, may isang bagay ka pang nakalimutan. Dahan-dahan kong hinubad ang aking singsing sa kasal, isang brilyanteng ako mismo ang bumili gamit ang aking unang malaking bonus bilang surgeon. Tinitigan ko ang kinang nito sa ilalim ng ilaw ng OR bago ko ito inihulog sa loob ng biohazard bin sa gitna ng mga maduming bulak at itinapong tissue. Keep the reputation, Doña Teodora, and keep your son. Bagay kayo parehong peke at gawa sa lason. Malamig kong hirit habang tinititigan ko si Serafina ng diretso sa kaniyang mga mata hanggang sa makita ko ang kaniyang pag-atras. Pero tandaan niyo ang oras na ito. Dahil pagkatapos ng pirma kong ito, ang bawat gamot, bawat makina, at bawat patent na nagpapatakbo sa ospital na ito ay kasama kong lalabas sa pintong iyan. Anong sinasabi mo? Ang pasigaw na tanong ni Teodoro, ang kaniyang kumpiyansa, ay biglang nanganib. Hindi ko siya sinagot. Lumakad ako patungo sa lababo at dahan-dahang hinugasan ang aking mga kamay mula sa natitirang bahid ng dugo. Ang daloy ng tubig ay tila isang kumpas ng kalayaan. Bago ako tuluyang lumabas, may isang maliit na microchip akong palihim na tinanggal mula sa aking research tablet
na nakapatong sa gilid. Ang kaisa-isang susi sa bilyon-bilyong halaga ng aking bagong patent. Paglabas ko ng operating room, ang malamig na simoy ng aircon sa pasilyo ay humubog sa aking bagong pagkatao. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na tinawagan ang aking private broker sa Paris. Geronimo, execute the liquidation. I-freeze ang bawat asset na nakapangalan sa akin sa ilalim ng Villamor Medical Group. I want them to feel the bankruptcy by sunset. Ang madiin kong utos sa kabilang linya. Sumakay ako sa elevator at tiningnan ang aking refleksyon sa salaming pinto. Wala na ang bakas ng pagod. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang inang handang sumunog ng isang buong imperyo upang protektahan ang kaisa-isang bagay na natitira sa kanya. Pagdating ko sa parking lot, ang malakas na buhos ng ulan ay sumalubong sa akin. Binuksan ko ang aking itim na payong at naglakad ng tuwid patungo sa aking sasakyan. Sa bawat patak ng ulan, nararamdaman ko ang pagguho ng lumang Trinidad. Nang papalabas na ako ng gate ng ospital, isang notification ang pumasok sa aking screen, isang alerto mula sa aking lihim na laboratorio. Warning system breach detected. Origin Doña Teodora's private office. Naningkit ang aking mga mata. Masyado silang kampante sa aking pag-alis. Ang hindi nila alam, sadyang iniwan ko ang pintong bukas. Upang doon sila malibing sa sarili nilang kasakiman, 3 taon. Sa loob ng 3 taon, ang bawat kislap ng Eiffel Tower mula sa bintana ng aking opisina sa Place Vendôme ay tila naging bawat tahi ng katarungang dahan-dahan kong binubuo. Ang amoy ng antiseptic at dugo sa Maynila ay matagal na ring napalitan ng halimuyak ng mamahaling kape at amoy ng bagong limbag na mga kontrata. Hindi na ako si Trinidad, ang asawang surgeon na pinalaya sa sarili niyang operating room. Ngayon ako na si Dr. T. Fontanilla, ang CEO ng Fontanilla Medtech, ang kaisa-isang kumpanyang nagpapaluhod sa bawat pharmaceutical giant sa Europa. Pinapanood ko ang sarili kong reflection sa salaming dingding. Nakasuot ako ng isang itim na silk suit. Ang aking buhok ay maikli na at kasing talas ng aking mga desisyon. Wala na ang bakas ng pagod. Ang tanging naroon ay ang rational na lamig ng isang babaeng marunong maghintay. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng pinto ang narinig ko. Pumasok si Geronimo, ang aking primary broker at legal counsel. Inilapag niya ang isang tablet sa aking lamesa kung saan nakikita ang live feed ng stock market sa Pilipinas. Look at them, Trini. The Villamor Medical Group is bleeding bongga. Bungad ni Geronimo sa kaniyang baritonong boses na punong-puno ng paghanga. Ang kumpanyang ninakaw nila sa iyo ay kasalukuyan ng idinedeklarang toxic asset. Ang research na sadyang iniwan mo sa kanila. It started causing massive allergic reactions sa mga pasyente. Lawsuits are piling up at ang bangko ay kasalukuyan nang nag-i-issue ng foreclosure notice sa kanilang main hospital sa Makati. Isang mapanuyang na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang dahan-dahan kong kinukuha ang aking kape. Logic dictates na kapag kinuha mo ang isang blueprint, nang walang sapat na kaalaman kung paano ito i-debug, ikaw ang unang masusunog, Geronimo. I gave them a formula for a cure, but I omitted the stabilizer. Inakalang nakatipid sila sa production cost, hindi nila alam na mitsa iyon ang kanilang sariling bankruptcy. Teodoro is desperate, pagpapatuloy ni Geronimo habang inililipat ang slide sa tablet. He's been trying to call your old office in Paris for weeks. Sinasabi niya sa board na ang unknown investor na bumili ng kanilang mga utang ay ang kaisa-isang pag-asa nila. Little does he know, ang investor na iyon ay ang babaeng itinapon niya sa gitna ng baha. Naramdaman ko ang isang matinding kwikam, isang rasyonal na kasiyahang hindi matutumbasan ng anumang salita. Ang bawat gabi na hindi ako natulog dito sa Paris upang pandayin ang aking bagong imperyo ay nagbunga na. Tumingin ako kay Geronimo at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking sistema. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pagkilala sa kaniyang katapatan. Geronimo checked the bidding schedules for the medical equipment procurement sa Manila. I heard kailangan ng Villamor Hospital ng bagong batch ng MRI at CT scan units dahil na-repossess na ang mga luma nila. Wika ko habang mabilis na tumatakbo ang aking mga daliri sa keyboard. Confirmed, Madam CEO, the bidding is scheduled for Monday.
This is the perfect entry point para sa ating hostile takeover, tugon ni Geronimo nang may matalim na sulyap. Tumayo ako at naglakad patungo sa balkonahe. Ang hangin ng Paris ay malamig, ngunit mas malamig ang planong kasalukuyan kong niluluto. I-book mo na ang private jet, Geronimo. Pupunta tayo sa Maynila, pero hindi tayo papasok bilang mga biktima. Papasok tayo bilang mga tagapagligtas na may dalang hatol ng kamatayan para sa pangalang Villamor. Ang madiin kong utos. Sa gitna ng aking paghahanda, isang notification ang lumitaw sa aking personal na server. Isang video feed mula sa isang Marites account sa Bacolod. Ipinapakita roon si Doña Teodora nakasuot ng kaniyang kupas na naterno pilit na nakikipagtalo sa mga sheriff na kasalukuyang naglalagay ng padlock sa kanilang rest house sa Iloilo. Kasunod nito ay ang mukha ni Teodoro na mukhang matandang-matanda na sa kaniyang edad, habang inaalalayan si Serafina na tila babuntis na naman. Naningkit ang aking mga mata. Sinasabi nilang ang karma ay matagal, ngunit sa mundo ng pananalapi, ang karma ay mabilis kapag ako ang may hawak ng mitsa. Madam, may isa pang discrepancy na lumabas sa audit tuwad. Bulong ni Geronimo sa aking earpiece. Ang iyong ama, nalaman kong bago siya mamatay, may iniwan siyang life insurance policy na ang tanging beneficiary ay ikaw. Pero ang pirma sa claim form, 3 taon na ang nakalilipas. It was forged by Doña Teodora. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Hindi lang nila kinuha ang kumpanya ko, ninakawan din nila ang kaisa-isang pamana ng aking ama. Ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay naging kasing tigas ng bakal. Prepare the litigation papers for forgery and insurance fraud. Geronimo, malamig kong wika habang isinasara ko ang aking maleta. Huwag mong ititira kahit ang huling barya sa kanilang bulsa. I want them to experience exactly what I felt to be empty-handed in a storm. Ang cliffhanger ay dumating nang makatanggap ako ng isang encrypted email mula sa isang whistleblower sa loob ng Villamor Hospital. Isang file ang kalakip nito, isang recording ng huling pag-uusap ni Teodoro at Serafina kagabi. I-release mo na ang balita, Serafina. Sabihin mo sa press na ang Dr. T. Fontanilla at si Trinidad de los Reyes ay iisang tao. We need to shame her before she arrives. We need to make the public believe na pinupuntirya niya ang ospital para sa personal na paghihiganti, hindi para sa medisina. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi habang pinapatay ko ang monitor. Masyado silang kampante sa kanilang mga lumang tricks. Nakalimutan nila na bago ako naging biktima, naging surgeon muna ako. Alam ko kung paano humiwa ng tumor nang hindi nadadamay ang buong katawan. Panahon na para maningil, pabulong kong wika habang dahan-dahang lumalabas ang sikat ng araw sa Paris. Ang tunog ng pagsasara ng aking maleta ay tila isang huling hatol para sa pamilyang Villamor. Ang bagyong akala nila ay humupa na ay kasalukuyan pa lamang na namumuo sa kanilang sariling bakuran, hindi ang kaba ang nagpapatakbo sa aking diwa habang dahan-dahan kong tinatanggal ang aking itim na salamin sa loob ng punong-punong lobby ng Villamor Hospital, kundi ang isang nagyayelong rasyonalidad. Ang bawat flash ng camera mula sa mga reporter ay tila mga palakpak ng tadhana na nagbubunyi sa aking pagbabalik. 3 taon na ang nakalilipas, kinaladkar ako palabas ng gusaling ito na parang isang basurang walang halaga. Ngayon ang bawat bintana at bawat pader ng ospital na ito ay tila yumuyukod sa aking bawat hakbang. Nakatayo sa gitna ng lobby si Teodoro, suot ang kaniyang pinakamagarang barong katabi si Serafina, na tila ba isang reynang naghihintay ng kaniyang tagapagligtas. Nang mamataan nila ang aking pagpasok, kasama ang 10 elite security personnel ni Geronimo, agad silang lumapit ng may malalawak na ngiti. Hindi pa rin ako kinikilala dahil sa ayos ng aking maikling buhok at sa aura ng kapangyarihang bumabalot sa akin. Dr. Fontanilla, finally. Thank you for coming to save our hospital's legacy. We are so honored na ang kumpanya nyo ang napiling mag-invest sa amin, ang mapunong-puring wika ni Teodoro, habang iniunat ang kaniyang kamay para makipagkamay. Tinitigan ko ang kaniyang nakalahad na palad. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa halip na tanggapin ang kaniyang kamay, dahan-dahan kong inilabas ang isang maliit na bote ng hand sanitizer mula sa aking bulsa at dahan-dahang nilinisan ang aking mga daliri sa harap niya.
I don't touch contaminated assets, Dr. Villamore. At tungkol naman sa legacy, I'm not here to save it. I'm here to audit the garbage you left behind. Malamig kong sagot ang boses ko ay kasing talas ng isang bagong hasang prosesor. Napatigil si Teodoro. Ang kaniyang kumpiyansa ay biglang nanganib. Sa pagkakataong ito sumingit si Serafina, ang kaniyang tinig ay matinis at puno ng insecurities na pilit niyang itinataas. Excuse me, madam. You should show some respect. Teodoro is the best surgeon in this country at ako ang tatayong bagong matriarka ng pamilyang ito. Baka hindi mo kilala kung sino ang kinakausap mo. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking salamin at tinitigan siya ng diretso sa kaniyang mga mata. Ang katahimikan sa lobby ay naging kasing bigat ng asero. Nakita ko ang biglang paglaki ng mga mata ni Serafina at ang pagkaputla ng mukha ni Teodoro nang sa wakas ay makilala nila ang babaeng nasa harap nila. Trinidad ang pabulong at nanginginig na tinig ni Teodoro. Ang kaniyang boses ay pumiyok sa gitna ng matinding gulat, tila ba nakakita siya ng isang multong bumangon mula sa libingan upang maningil. Good morning, Teodoro. Serafina, missed me, wika ko habang dahan-dahan akong lumalapit sa kanila. Nabalitaan ko kasing kailangan nyo ng bagong kagamitan dahil na-repossess na ang mga luma nyo. How ironic, isn't it? Ang kaisa-isang kumpanyang may kakayahang isalba ang ospital nyo ay pag-aari ng babaeng tinawag niyang Baog. At walang silbi, 3 taon na ang nakalilipas. This can't be happening, nagnakaw ka ng pondo, you should be in jail. Hiyaw ni Serafina, pilit na ginagamit ang kanyang rasyonalidad upang isalba ang kanyang posisyon sa harap ng mga reporters. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Nagnakaw, Serafina, let's be professional. Ang bawat sentimong ginamit ko sa Paris ay galing sa patent na ako mismo ang nag-develop. At ang pondo na sinasabi mong nawawala ay already sent the forensic audit to the NBI kaninang alas 7 ng umaga. Mapapatunayan doon na ang kaisa-isang nagnakaw sa kaban ng ospital na ito ay ang nanay ni Teodoro upang bayaran ang inyong mga luho. Lumapit si Teodoro sa akin, pilit na hinahawakan ng aking braso sa gitna ng parking lot nang magtangka akong lumakad palayo. Trini, please, mag-usap tayo. Hindi ko alam. Nalinlang lang ako ni Mama. If I knew you were this successful, hinding-hindi ko papayagang mangyari iyon. Mabilis kong iwinaksi ang kaniyang kamay. Ang pandidiri sa aking mga mata ay sapat na upang mapaurong siya. You would only love me if I was successful. How typical of a Villamore. Pero huli na ang lahat, Teodoro. I don't talk to bankrupt men and desperate mistresses. Kung gusto mong isalba ang lisensya mo, simulan mo ng magdasal dahil sa susunod na board meeting ako na ang may hawak ng bawat upuan sa silid na iyan. Naiwan ko silang dalawa na tila mga basang sisiw sa ilalim ng init ng araw, pinaliligiran ng mga reporters na walang tigil sa pagkuha ng litrato sa kanilang kahihiyan. Ang unang serye ng aking bashing ay tapos na, ngunit ang tunay na pagkawasak ng kanilang pangalan ay nagsisimula pa lamang. Pagpasok ko sa loob ng aking itim na sasakyan, tumingin ako kay Geronimo. Everything is ready for the second phase. Confirm, Trini. The banks are just waiting for your signal para i-freeze ang kanilang mga personal na accounts, sagot ni Geronimo nang may mapanuyang ngiti. Naramdaman ko ang isang matinding kwikam. Ang katarungan ay hindi laging madugo. Minsan ito ay dumarating sa anyo ng isang rational na pagbawi sa lahat ng bagay na akala nila ay kanila. Ang cliffhanger ay dumating nang makatanggap ako ng isang urgent na notification sa aking smartwatch. Isang alerto mula sa security system ng aking lumang laboratorio sa loob ng ospital. May isang taong sadyang pumasok sa restricted area gamit ang isang expired na code. Geronimo, check the live feed, ang madiin kong utos. Sa screen ng aking tablet, nakita ko si Doña Teodora. Nakaupo siya sa gitna ng aking lumang opisina, may hawak na isang galon ng kemikal at isang lighter. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan. If we burn Trinidad, we burn with your secrets. Ang pabulong niyang wika sa camera, tila ba alam niyang nanonood ako. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay naging isang karera laban sa apoy na sadyang sisindihan ng isang babaeng wala nang mawawala. Hindi ang panginginig ng apoy mula sa lighter ni Doña Teodora ang nagpapatakbo sa aking sistema, kundi ang isang rational na kalkulasyon. Ang mga desperadong tao ay parang mga sirang makina.
Maingay, magulo, at madaling basahin. Habang nakatitig ako sa screen ng tablet kung saan nakikita ko ang aking biyenan. Sa loob ng aking lumang laboratorio, hindi ako humikbi. Ang Wednesday na takot sa kagalit ng kaniyang pamilya ay matagal na ring nabaon sa limot. Ang kaharap nila ngayon ay isang babaeng may isipang kasing talas ng diamante at pusong kasing lamig ng asero. Mabilis kong tinahak ang pasilyo patungo sa laboratory wing ng ospital. Sa tabi ko si Geronimo ay abala sa kaniyang telepono, nagbibigay ng mga utos na tila babawat salita niya ay isang piraso ng puzzle na dahan-dahang nabubuo. Trinidad, the SWAT team is 2 minutes away. Huwag kang papasok sa loob ng mag-isa. Doña Teodora is mentally unstable right now, bulong ni Geronimo. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng babala, ngunit ang kislap sa kaniyang mga mata ay tila nagpapahiwatig na mayroon siyang sariling plano sa likod ng lahat ng ito. Logic dictates that she won't burn the room if I'm the one holding the fire extinguisher, Geronimo, malamig kong tugon habang humihinto ako sa harap ng reinforced glass door ng lab. Dahan-dahan kong ininput ang aking master code. Ang tunog ng pagpihit ng electronic lock ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng kabanata ng aking huling paniningil. Pagpasok ko, ang amoy ng lason at kemikal ay sumalubong sa akin. Doon sa gitna ng mga mamahaling mikroskopyo at test tubes, nakatayo ang matriarka ng mga Villamor, Trinidad, isang hakbang pa. At sisiguraduhin kong magiging abo ang bawat papel ng research mo. Ang hysterical na hiyaw ni Doña Teodora. Ang kaniyang buhok ay magulo na, at ang kaniyang mukha na dati ay punong-puno ng garbo ngayon ay nababalutan ng purong kabaliwan. Dahil sa iyo nawala ang lahat sa amin. Ang dangal ni Teodoro, ang yaman ng pamilya. Sinira mo ang lahat. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Inayos ko ang aking blazer at tumingin sa kanya nang walang kahit anong emosyon. Dangal Teodora, let's be professional. Ang dangal ng pamilya nyo ay matagal nang nabulok noong pinili nyo ang lason kaysa sa lunas. At tungkol naman sa research ko, sige, itapon mo ang lighter na iyan. Napakunot ang noo ng matanda. Anong sinasabi mo? In-audit ko na ang room na ito bago pa ako pumasok. Donya, panimula ko, ang bose ko ay pumailan lang nang may nakamamatay na awtoridad. Ang mga galon na nakikita mo sa paligid, inutusan ko ang maintenance na palitan ang laman niyan ng fire retardant foam kaninang hapon pa. Isang mitsalang mula sa iyo at sa halip na apoy, ang buong silid na ito ay mapupuno ng puting bula na lalong magpapatunay kung gaano ka kadesperada. You didn't just fail as a mother-in-law, you failed as a criminal. Nabitawan ni Doña Teodora ang kaniyang lighter. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa semento ay tila huling palakpak ng kaniyang pagkatalo. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga awtoridad at mabilis siyang pinaligiran. Habang nilalagyan siya ng posas, tumingin siya sa akin nang may matinding puot. Mamatay ka rin, Trinidad. Akala mo ba kakampi mo si Geronimo? Magtanong ka sa kanya tungkol sa tunay na nangyari sa tatay mo sa loob ng laboratoryong ito, ang huling singhal ng matanda, bago siya tuluyang kinaladkad palabas. Naiwan kami ni Geronimo sa loob ng laboratorio. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging kasing bigat ng aserong sadyang pinatigas. Ibinaling ko ang aking paningin sa kanya. Isang matalas na rasyonalisasyon ang muling dumaan sa aking isipan. Bakit ganoon kadali para sa kanya na ibigay ang bawat asset ng mga Villamor sa akin? Geronimo, let's talk about that DNA result na nakita ko sa folder mo kanina. Wika ko habang dahan-dahan kong kinukuha ang aking laptop. Sinasabi mong ikaw ang anak sa labas ng pamilya Roxas. Pero ayon sa cross-reference audit na ginawa ko sa bank transfers ni Doña Teodora, sa loob ng 10 taon, meron siyang pinapadalhang pondo sa isang trust fund na nakapangalan sa'yo. Napatigil si Geronimo sa pag-aayos ng kaniyang suit. Ang kaniyang mapanuyang ngiti ay dahan-dahang naglaho na palitan ng isang malamig at nakapangingilabot na katapatan. Impressive, Trini. You really audit everything. Ang kaniyang baritonong boses ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Yes, I was funded by Doña Teodora, pero hindi dahil sa mahal niya ako. Ginamit niya ako upang maging kaisa-isang insurance policy ng mga Villamor sakaling bumagsak si Teodoro. I am the wild card na itinago nila sa dilim upang bawiin ang kumpanya mula sa iyo. Lumapit si Geronimo sa akin. Ang kanyang presensya
ay tila isang pader na sumasakal sa hangin. Pero nagkamali sila. I don't want the company, Trinidad. I want the patent. Ang kaisa-isang formula na hawak mo na kayang bumuhay o pumatay ng bilyon-bilyong tao. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng Villamore assets dahil basura na ang mga iyon sa akin. What I need is the Phoenix Project. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang lalaking itinuring kong tagapagligtas ay ang siya palang tunay na humahawak ng mitsa ng aking huling pagkawasak. Sa screen ng aking laptop isang notification. Ang biglang lumitaw isang remote access alert na nagbababala na ang aking main server sa Paris ay kasalukuyan ng hinahack. Ang cliffhanger ay hindi ang pagtataksil ni Geronimo. Ito ay ang katotohanang sa labas ng laboratorio. Narinig ko ang boses ni Teodoro na kasalukuyang nakikipag-usap sa isang hindi kilalang tao sa radyo. Execute Phase 2. Kung hindi natin makuha ang patent kay Trinidad, siguraduhin niyong hindi na siya makakalabas ng ospital na ito ng buhay. Naningkit ang aking mga mata. Ang digmaan ay nagpalit lamang ng anyo. Mula sa emosyon patungo sa purong kaligtasan. Tumingin ako kay Geronimo pagkatapos ay sa pinto. Geronimo, check your logic again, pabulong kong wika. Habang ang tunog ng mabilis na pagtibok ng aking puso ay naging isang matatag na ritmo ng pakikipaglaban. Dahil ang ospital na ito, I just activated the total lockdown. Walang lalabas at walang mabubuhay hanggat hindi ko nakukuha ang huling katotohanan. Ang bawat pagkurap ng pulang ilaw ng lockdown sa loob ng laboratorio ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Teodoro na naririnig ko sa kabilang panig ng intercom. Sa labas ng makapal na reinforced glass, nakikita ko ang kaniyang anino, isang surgeon na dati ay tinitingala, ngunit ngayon ay mukhang isang kriminal na desperadong kumatok sa pinto ng kaniyang sariling impyerno. Sa loob naman ng bawat hininga ni Geronimo ay tila isang nakalalasong usok na pilit sumasakal sa huling hibla ng aking tiwala. Ang kaisa-isang lalaking akala ko ay katuwang ko sa katarungan ay siya palang kaisa-isang kenken na nag-abang sa aking pagbagsak. Trinidad, buksan mo ang pinto. You're trapped. Isang utos ko lang sa mga guards ko at gigibain nila ang salaming yan. Ang pasigaw na boses ni Teodoro na umalingaw-ngaw sa wall speakers ng lab. Ang kaniyang taglish ay punong-puno ng pagbabanta, isang gaslighting na sadyang idinisenyo upang pahinain ang aking loob. Isipin mo ang anak mo. Isipin mo si Lorenzo. Kapag namatay ka rito, wala nang magpoprotekta sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, habang dahan-dahan kong inilalapag ang aking laptop sa surgical table. Hindi ako lumingon sa pinto. Ibinaling ko ang aking paningin kay Geronimo, na kasalukuyang nakatayo sa isang madilim na sulok-tangan, angkay sa isang encrypted drive na naglalaman ng Phoenix Project. Geronimo, let's be rational. Panimula ko ang aking boses ay kasing lamig ng nitrogen na dumadaloy sa mga tubo ng lab. Sinasabi mong ikaw ang nagpondo sa akin sa Paris Logic dictates na ang bawat sentavo na galing sa mga Villamore ay may bakas ng pagnanakaw. Akala mo ba ay hindi ko inaudit ang bawat layer ng investment mo? I knew who you were the moment you handled my first patent lawsuit. Sadyang hinayaan ko lang na isipin mong kontrolado mo ako upang makuha ko ang bawat dumi ng pamilyang Villamore na itinago mo sa iyong server. Nanlaki ang mga mata ni Geronimo. Ang kaniyang mapagmataas na tindig ay biglang nanganib. If you knew, why did you bring me here? Why give me the access codes? Because I need a primary witness, Geronimo. At ang drive na hawak mo ngayon, it's not the patent, wika ko, habang mabilis na tumatakbo ang aking mga daliri sa keyboard. It's a digital tracking beacon. Sa sandaling isaksak mo iyan or subukang i-clone, it will broadcast your exact location at ang bawat illegal na transaksyong ginawa mo para kay Doña Teodora sa bawat news agency sa buong mundo. In short, you're not holding a treasure. You're holding your own life sentence. You calculated this, pati ang pagkakalulong ko sa'yo, ang nauutal na tanong ni Geronimo. Investigation is for the curious, Geronimo. Execution is for the prepared, malamig kong tugon. Biglang narinig ang malakas na tunog ng paghampas ng martilyo sa glass door mula sa labas. Ang mga tauhan ni Teodoro ay nagsisimula na ring gumamit ng dahas. Ang bawat bitak sa salamin ay tila isang countdown para sa aking kaligtasan.
Teodoro, stop, sigaw ko sa intercom. Sinasabi mong para kay Lorenzo ang ginagawa mo. Well, check the monitor sa itaas mo. Sa malaking monitor sa labas ng lab, lumitaw ang mukha ni Serafina. Nakatayo siya sa loob ng kaniyang sariling penthouse, pinaliligiran ng mga pulis habang inilalabas ang bawat piraso ng lason na ginamit nila laban sa akin. Inilaglag ka na ng kaisa-isa mong alas, Teodoro. Patuloy ko ang boses ko ay umaalingaw-ngaw ng may kakaibang autoridad. Serafina already confessed. She told the authorities that you were the one who tampered with my father's life support 5 years ago. Hindi lang pagnanakaw ang kasalanan mo. It's murder. Napatigil si Teodoro. Ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na biglang natauhan sa kaniyang sariling burol. Sa loob ng laboratorio, naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng adrenaline. Inactivate ko ang emergency ventilation system. Ang makapal na puting hamog ay nagsimulang lumabas mula sa mga vent, binabalot ang buong silid upang hindi kami makita ng mga tao sa labas. Tapos na ang laro, Geronimo, madiin kong wika, habang kinukuha ko ang isang maliit na vial mula sa aking bulsa, ang tunay na Phoenix Project. The truth doesn't belong to a Villamor, and it certainly doesn't belong to a Roxas. It belongs to the people you've poisoned. Ang cliffhanger ay dumating nang biglang tumunog ang isang alarm mula sa basement ng ospital. Hindi ito fire alarm. Ito ay isang security alert mula sa pediatric ward kung nasaan si Lorenzo. Isang pamilyar na bose ang narinig ko sa aking headset. Ang boses ni Manang Pilar, ang marites ng mansyon, na dati kong pinagkakatiwalaan. Trinidad, tumakas ka na. May mga lalaking nakaitim na pumasok sa silid ni Lorenzo, dala nila ang bata. Teodoro didn't just plan to kill you. He planned a final extraction. Naramdaman ko ang panalamig ng aking mga kamay. Ang aking rasyonalidad ay biglang nayanig ng isang katotohanang mas matalas pa sa anumang pirma. Ang aking anak ay kasalukuyan ng ginagawang hostage sa loob ng kaisa-isang gusaling akala ko ay kontrolado ko na. Tumingin ako kay Geronimo at nakita ko ang isang mapanuyang tawa sa kaniyang mga labi sa gitna ng usok. Sabi ko sa iyo, Trini, sa pamilyang ito walang nananalo nang walang isinasakripisyo. Who will you save now? Your father's legacy or your son's last breath? Hindi ang panginginig ng aking mga daliri ang magdidikta sa huling kumpas ng gabing ito, kundi ang isang nagyayelong rasyonalidad. Ang bawat emosyon ay isang ingay na sumisira sa daloy ng aking algorithm. At sa mundong ito ng mga ganid, ang kaisa-isang paraan upang manalo ay ang maging mas malamig kaisa sa aserong pumatay sa aking ama. Tinitigan ko si Geronimo sa gitna ng makapal na puting usok. Ang kaniyang mapanuyang tawa ay tila isang sirang plaka na hindi ko na kailangang pakinggan. Sinasabi niyang kailangan kong pumili. Masyado niyang minaliit ang kapasidad ng isang inang marunong mag-audit ng kaniyang sariling tadhana. Trinidad, 5 minutes. Ang mga tauhan ni Teodoro ay kasalukuyan ng pababa sa basement parking dala si Lorenzo. Isang pindot ko lang sa command na ito at ang lahat ng exit ay magbubukas para sa kanila, ngunit ang laboratoryong ito ay tuluyan. Nang sasabog ang nakakangilong tinig ni Geronimo, ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman, tila ba ang bawat bite ng aking research ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang bata. Dahan-dahan kong inangat ang aking tablet. Walang bahid ng takot sa aking muka. Geronimo, let's be professional. Sinasabi mong kontrolado mo ang mga pinto. Check the sub-processor of the hospital's security grid. Nakalimutan mo yata na bago ko ipinagawa ang Fontanilla Medtech, ako ang arkitekto ng digital infrastructure ng bawat gusaling pag-aari ng mga Villamor. The moment na pumasok ang mga tauhan ni Teodoro sa silid ni Lorenzo, ang Parental Protection Protocol ay automatikong na-activate. Pinindot ko ang isang kulay asul na key sa screen. Ang monitor sa dingding ng lab ay biglang nag-flash. Ipinapakita ang elevator kung nasaan ang mga kidnapper. Napatigil ang elevator sa pagitan ng ikatlo at ika-4 na palapag. Ang mga lalaking nakaitim ay nagsimulang magpapanik habang si Lorenzo ay mahimbing pa ring natutulog sa loob ng kaniyang mobile incubator. What did you do? Ang pasigaw na hiyaw ni Teodoro mula sa kabilang panig ng salamin. Ang kaniyang kamao ay marahas na humahampas sa reinforced glass, ngunit ang tanging nagagawa niya ay ang gumawa ng mga mahihinang tunog
na hindi makabasag sa aking katahimikan. I didn't just lock the doors, Teodoro. I reversed the magnetic polarity of the entire elevator shaft. Malamig kong paliwanag habang dahan-dahan akong lumalakad palapit sa glass partition. Ang bawat selula ng incubator ni Lorenzo ay kasalukuyan ng pinaliligiran ng isang independent oxygen supply na ako mismo ang nag-install bilang failsafe. In short, your men are currently trapped in a steel cage with no air habang ang anak ko ay ligtas na natutulog sa kaniyang sariling mundo. Tumingin ako kay Geronimo. At ikaw, Mateo Roxas. Ang drive na hawak mo, in-audit ko na ang encryption niyan kanina pa. It's a decoy. Ang tunay na Phoenix Project ay hinding-hindi mo mahahanap sa loob ng isang drive. It's stored sa loob ng biometric signature ng kaisa-isang tao na kailanman ay hindi niyo mamanipula. Sino ang nanginginig na tanong ni Geronimo habang dahan-dahan siyang umaatras patungo sa emergency exit? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Itinuro ko ang aking sariling puso. The patent is encrypted with my own unique DNA sequence. Kung wala ang dugo ko, ang data na hawak mo ay puro basura lamang. You wanted to kill me, go ahead. Pero kasabay ng huling hininga ko ay ang ganap na pagkawasak ng kaisa-isang teknolohiyang magpapadirekta sa inyong pamilya sa kasaysayan ng medisina. Nanghina ang mga tuhod ni Geronimo. Ang tunog ng pagbagsak ng kaniyang tablet sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw sa buong lab na sinundan ng kaniyang desperadong pagsisisi. Sa sandaling iyon, ang slap face ng katarungan ay hindi nanggaling sa aking kamay, kundi sa katotohanang sadyang inaudit ko ang bawat anino na nagtangkang sumakal sa akin. Biglang narinig ang malakas na tunog ng pagpihit ng bakal sa labas. Ang SWAT team ay nakapasok na sa mechanical room. Pinaligiran nila si Teodoro sa labas at ang mga pulis ay nagsimula ng pasukin ang elevator shaft upang iligtas si Lorenzo. Lumapit ako sa glass partition at tinitigan si Teodoro sa huling pagkakataon. Ang kaniyang mukha ay punong-puno ng luha, ngunit ang puso ko ay nananatiling kasing tigas ng diamante. Trini, please, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. I'll give you the divorce, I'll give you the company, ang pagmamakaawa ni Teodoro sa pamamagitan ng intercom. Ang patawad ay para sa mga taong nagkamali dahil sa kahinaan, Teodoro. Pero para sa mga taong nagtangkang pumatay para sa pera. Ang tanging ibinibigay ko ay ang huling audit report, malamig kong tugon. Geronimo, tell him the news. Inabot ni Geronimo ang kaniyang cellphone sa harap ni Teodoro. Ang balita ay kasalukuyan nang sumasabog sa bawat channel. Ang Villamor Medical Group ay opisyal nang idineklara ng gobyerno bilang isang criminal enterprise. Ang lahat ng kanilang assets sa buong mundo ay kasalukuyan nang kinukumpiska sa ilalim ng racketeering laws. Nang kalad ka rin si Teodoro palabas, binaling ko ang aking paningin kay Geronimo na kasalukuyan na ring nilalagyan ng posas. Salamat sa pagiging boses ng aking ebidensya, attorney. Without your greed, hindi ko kailanman mapapagsama-sama ang lahat ng mga kenken sa iisang silid. Naiwan akong mag-isa sa loob ng laboratorio habang ang makapal na mist ay dahan-dahang nawawala. Inayos ko ang aking blazer at lumakad palabas ng may mataas na noo. Pagdating ko sa hallway, sinalubong ako ng isang nurse na dala ang incubator ni Lorenzo. Ang aking anak ay dahan-dahang nagmulat ng mata at ngumiti nang makita ako. Naramdaman ko ang unang bahagi ng tunay na kapayapaan. Ngunit sa gitna ng aking pasasalamat, isang pamilyar na bulto ang lumitaw sa dulo ng pasilyo. Si Manang Pilar, ang marites ng mansyon, ay tumatakbong lumapit sa akin nang may dalang isang lumang itim na notebook. Trinidad, huwag kang aalis. May nahanap ako sa ilalim ng sahig ng dating silid ni Doña Teodora, ang paos na hiyaw ni Pilar. Ang Phoenix Project. Hindi lang ito tungkol sa gamot. May isang lihim na record tungkol sa iyong ama na magpapabago sa bow structure ng buong gobyerno. Napatigil ako. Ang rational kong isipan ay nakaramdam ng isang matalas na kurot sa dibdib. Ang digmaan ay hindi pa pala tapos. Ito ay nagpalit lamang ng dimensyon. Tinitigan ko ang itim na notebook at sa unang pagkakataon sa gabing ito, naramdaman ko ang tunay na kilabot na nagmumula sa kailaliman ng aking sariling nakaraan. Ang cliffhanger ay ang huling pahina ng notebook na aksidenteng nabuksan ng hangin, isang listahan ng mga pangalan na kasalukuyang namumuno sa bansa at sa dulo ng listahan ang pangalan ng aking yumaong ama na may markang Project Mastermind.
Huwag mong idahilan ang utang na loob sa akin, Doña Teodora. Ang bawat patak ng dugo ko na ibinigay ko sa iyo 5 taon na ang nakalilipas ay mayroon ng resibo ng pagtataksil na isinukli mo sa akin ngayon. Sa mundo ng medisina ang utang ay binabayaran ng lunas, ngunit sa mundo ng mga Villamor, ang kabutihan ay ginagawa niyo lamang mitya ng kapahamakan. Ang tinig ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa isang morgue habang nakatitig ako sa nanginginig na matriarka sa loob ng boardroom. Kahit pa pinaliligiran siya ng mga pulis at nakasuot ng posas, pilit pa rin niyang itinataas ang kaniyang baba. Tila ba ang kaniyang dumi ay maaari pang itago ng kaniyang mamahaling perlas. Sa harap ko nakalapag ang itim na notebook na dinala ni Manang Pilar, ang dokumentong naglalaman ng lihim na halos ikawasak ng aking katinuan. Trinidad, isipin mo ang sinasabi mo ang singhal ni Doña Teodora. Ang kaniyang boses ay pumiyok sa gitna ng desperasyon. Pinulot ka namin sa putikan. Binigyan kita ng pangalan. Kung hindi dahil sa pamilya Villamor, mananatili kang isang hamak na eskolar na walang kinabukasan. You owe us your life. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dahan-dahan kong binuksan ang notebook sa pahinang may nakasulat na Project Phoenix Financial Ledger. Iniharap ko ang screen ng aking tablet sa mga board members na kasalukuyang nakayuko sa takot. Let's be rational, Doña Panimula ko, ang boses ko ay kasing talas ng isang bagong hasang processor. Sinasabi mong binigyan mo ako ng pangalan, in-audit ko na ang bawat bank transfer mo sa loob ng 2 dekada. Dito sa notebook na ito, nakasulat na ang tatay ko ang tunay na nagpondo sa unang laboratorio ng ospital na ito. Ninakaw niyo ang kaniyang mga investors, ginawa niyo siyang dummy mastermind para sa inyong mga illegal na human trials, at pagkatapos ay pinatay niyo siya nang magsimula na siyang kumanta. You didn't give me a name. You gave me a cage built from my father's blood. Kinuha ko ang isang tseke mula sa aking bulsa at inihagis ito sa tapat ng kaniyang mukha. Ang puting papel ay dahan-dahang lumipad at lumapag sa sahig, tila isang talunang bandila. Ayan ang 50 milyong piso na ginastos niyo sa kasal namin ni Teodoro. May kasama na iyang interes para sa bawat luhang pinaluhan niyo sa akin, madiin kong wika, habang tumatayo ako mula sa aking upuan. Now we are even sa pera. Pero ang 5 taon na ninakaw niyo sa anak ko, yan ang utang na hinding-hindi niyo mababayaran kahit mabulok pa kayo sa kulungan. Lumapit sa akin si Doña Teodora, akma niyang idudura ang kanyang puot sa aking mukha, ngunit sa isang mabilis at tutkwat na kilos binuhat ko ang aking kamay. Ang tunog ng aking palad na tumama sa kanyang pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom, sapat na upang mapatahimik ang bawat direktor sa silid. Hindi ito sampal ng isang biktima. Ito ay sampal ng isang reynang naglalagay ng tuldok sa isang mahaba at madugong audit. Iyan ay para sa tatay ko, wika ko habang tinititigan ko siyang nanginginig sa kahihiyan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Isang lalaking nakasuot ng napakatalas na itim na suit, may hawak na isang disusing folder, at may suot na isang ngiting tila ba kanina pa niya pinapanood ang palabas na ito. Geronimo Fontanilla. Ang kaisa-isang lalaking hindi ko kailanman naisama sa aking listahan ng mga suspek, ngunit ngayon ay narito na may dalang bagong uri ng kilabot. Madam CEO, the NBI has cleared the floor. Pero may isang dokumentong hindi kasama sa notebook na yan, panimula ni Geronimo sa kaniyang baritonong boses na punong-puno ng autoridad. The true mastermind of Project Phoenix wasn't just your father, Trinidad. At ang kumpanyang Fontanilla Medtech na itinayo mo sa Paris, it was founded using the dormant accounts of the very people you just arrested. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang rational na Trinidad ay nakaramdam ng isang matalas na gut punch. Ang aking sariling tagumpay ay maaaring nakatanim din sa loob ng bitag na kailanman ay hindi ko nakita. Geronimo, anong ibig mong sabihin, ang paos kong tanong habang dahan-dahang lumalapit ang lalaki sa kinaroroonan ko? Inabot niya sa akin ang isang dokumento, ang original na Articles of Incorporation ng aking kumpanya. Doon sa ilalim ng listahan ng mga lihim na shareholders, nakita ko ang pangalang nagpabitak sa aking rasyonal na baluti. Ang cliffhanger ay ang kaisa-isang pirma sa ibaba ng dokumento, isang pangalan na matagal ko nang inakalang nabaon na sa limot kasama ng aking kabataan, at ang lalaking kasalukuyang nakatayo sa harap ko ay may suot na singsing na may kaparehong selyo.
Ready for the next audit, Trini ang pabulong na wika ni Geronimo. Habang ang tunog ng pagpihit ng kaniyang relo ay nagbababala ng isang panibagong system breach na mas malawak kaysa sa ospital na ito. Huwag mong isiping nakuha mo na ang huling piyesa ng aking buhay, Geronimo. Ang bawat sentimong ipinadala mo sa Paris ay dumaan sa isang forensic filter na ako mismo ang nag-set up bago ko pa man mahawakan ang unang barya. Sa mundong binuo ko, ang bawat tulong ay itinuturing kong utang at ang bawat utang ay may katumbas na audit trail na magdadala sa akin sa kailaliman ng iyong sariling mga lihim. Ang tinig ko ay kasing lamig ng asero habang nakatitig ako sa mga mata ni Geronimo Fontanilla. Sa loob ng punong-punong boardroom, ang kislap ng diamante sa aking daliri ay tila isang babala na ang ban game ay hindi pa tapos. Nakita ko ang bahagyang pagkabahala sa mukha ni Geronimo, ang lalaking nagligtas sa akin sa Manila, ngunit tila may dalang sariling anino mula sa Paris. Trini, let's be rational, wika ni Geronimo, ang kaniyang taglish ay punong-puno ng kalkuladong kumpiyansa. Sinasabi mong in-audit mo ang lahat. Pero nakalimutan mong tingnan ang Article 12 ng ating partnership agreement. Ang Fontanilla Medtech ay itinayo sa ilalim ng isang blind trust na ang tunay na nagmamay-ari ay hindi ikaw kundi ang mga taong sadyang gusto mong pabagsakin ngayon. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Teodoro mula sa kanyang pwesto sa gilid ng mga pulis. You see, Trinidad, we are the same. Akala mo ba ay malinis ang kamay mo? You're just a puppet of the same system na pumatay sa tatay mo. Tinitigan ko si Teodoro ng may matinding pandidiri bago ko ibinaling ang aking buong atensyon sa aking tablet. Ang rational na Trinidad ay mabilis na nagre-reboot. Sa isang mabilis na command, binuksan ko ang isang nakatagong layer ng encryption sa aming corporate cloud. Geronimo, check your own server logs. Malamig kong tugon habang inihaharap ko ang screen sa kanya. Sinasabi mong blind trust. Nakalimutan mo yata na ako ang nag-code ng inyong digital infrastructure. Ang bawat sentavo na ipinasok mo sa kumpanya ko ay sadyang nire-route ko patungo sa isang escrow account sa ilalim ng monitoring ng International Monetary Fund. In short, Geronimo, hindi ko ginastos ang pera nyo. Ginamit ko lang ang transaction history niyan upang i-map ang inyong buong money laundering network sa Europa. Nanlaki ang mga mata ni Geronimo. Ang kaniyang kagalang-galang na tindig ay biglang nanganib. Ang tunog ng mabilis na pag-vibrate ng kaniyang cellphone ay naging malinaw na hudyat ng kaniyang pagkataranta. Anong ginawa mo, ang kaniyang pabulong na hiyaw? I didn't just take your money, Geronimo. I used your greed to bait the bigger sharks, paliwanag ko habang dahan-dahan akong tumatayo mula sa aking upuan. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay tila isang hatol na umaaling-aungaw sa buong silid. In exactly 60 seconds, ang bawat asset ng Fontanilla Medtech na nakatali sa iyong trust ay automatikong mag-shutdown. Ang iyong mga account sa Paris at Singapore ay kasalukuyan ng ginagawa ng red flag ng Interpol. Ang sampal ng katarungan ay hindi nanggaling sa aking kamay, kundi sa katotohanang sadyang in-audit ko ang bawat anino na nagtangkang lumapit sa akin. Habang pinapanood ko ang pagbagsak ng kumpiyansa ni Geronimo, naramdaman ko ang isang matinding qualcomm. Ang pakiramdam ng isang reynang sa wakas ay nalinis na ang kaysa-isang bitak sa kaniyang corona. Mabilis na pumasok ang isang nurse sa loob ng boardroom, hingal na hingal, at may hawak na isang emergency radio. Dr. Fontanilla, may problema sa pediatric wing. Ang power supply ni Lorenzo. Someone manually cut the backup lines. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang rational na Trinidad ay nakaramdam ng isang matalas na gut punch. Ang digmaan ay hindi pa pala tapos, at sa pagkakataong ito, ang kaisa-isang buhay na itinuring kong kayamanan ay muling ginagawang hostage ng isang taong hindi pa natin napapangalanan. Geronimo, ikaw ba ang may gawa nito? Ang paos kong tanong habang dahan-dahan kong kinukuha ang aking kagamitan. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang pagpasok ng isang matandang lalaki sa loob ng boardroom. Nakasuot siya ng isang lumang hospital gown, may hawak na oxygen tank, at may suot na isang ngiting tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Don Severino Villamor, ang ama ni Teodoro, ang lalaking inakalang patay na 5 taon na ang nakalilipas. Welcome back, Trinidad. Ang paus na tinig ni Don Severino ay umalingaw-ngaw sa silid. Audit complete, not yet. Dahil ang huling discrepancy sa buhay mo
ay ang katotohanang ako ang pumatay sa tatay mo gamit ang sarili niyang teknolohiya. Ang cliffhanger ay ang tunog ng mabilis na pagpihit ng dial sa aking tablet na nagbababala na ang oxygen level sa silid ni Lorenzo ay nasa critical na porsyento na habang ang lalaking arkitekto ng lahat ng dusa ko ay nakatayo sa harap ko, hawak ang kaisa-isang master switch ng ospital. Hindi ang amoy ng formalin at kalawang na nanggagaling sa lumang hospital gown ni Don Severino ang nagpapatigil sa daloy ng aking rasyonalidad, kundi ang isang matalas na kalkulasyon. Ang isang patay na muling nabuhay ay tila isang virus na sadyang itinago sa kilaliman ng sistem delikado, hindi mahulaan, at kailangang burahin ng dutkwat. Habang nakatitig ako sa kaniyang nanginginig na kamay na nakahawak sa master switch, hindi ako nagpakita ng kahit katiting na takot. Ang Wednesday na nangarap ng pamilya ay matagal na ring nabaon sa limot. Ang nakatayo sa harap ng dambuhalang traidor na ito ay ang reynang handang sumunog ng sarili niyang nakaraan upang matiyak ang hininga ng kaisa-isang buhay na mahalaga sa kanya. Papa, this is impossible. We had a funeral. I saw you in the casket, ang nauutal at hysterical na hiyaw ni Teodoro habang pilit siyang kumakawala sa hawak ng mga pulis. Ang kagalang-galang na Dr. Villamor ay tila naging isang batang nawalan ng bait sa harap ng kaniyang sariling ama. Isang nakakapangilabot na tawa ang kumawala kay Don Severino, isang tunog na tila pagkaskas ng bakal sa semento. Dahan-dahan niyang inayos ang kaniyang oxygen mask bago bumaling sa akin. Ang kaniyang mga mata ay tila dalawang uling na sadyang pinatigas ng kasakiman. Trinidad, my dear, did you really think na hahayaan kong makuha mo ang lahat ng pinagtrabahuhan ko sa loob ng 4 na dekada ang paos na tinig ni Severino na umaling-aungaw sa boardroom sa pamamagitan ng speaker system? The funeral was a necessary write-off. Isang investment upang makapagtago ako sa dilim habang pinapanood kitang gawing perpekto ang Phoenix Project. Your father was a genius, yes, pero masyado siyang emosyonal. He wanted to give the cure for free. I had to terminate his contract, permanently. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay, ngunit agad ko itong nilunod sa isang rational na QuiCam. Tumingin ako sa monitor ng aking tablet kung saan nakikita ang real-time depletion ng oxygen sa pediatric wing. 70% na lang ang natitira. Ang bawat segundong pagsasalita ng matandang ito ay katumbas ng bawat hiningang kinukuha niya sa anak ko. Don Severino, check your technical audit. Panimula ko ang boses ko ay kasing talas ng isang surgical blade. Sinasabi mong ikaw ang arkitekto ng lahat ng ito. Logic dictates na ang isang taong 5 taong nagtago sa anino ay nawalan na ng touch sa modernong encryption. Ang master switch na hawak mo, it's a legacy hardware. At ang bawat sirkito ng ospital na ito ay sadyang nirewire ko na noong unang gabi pa lang na pumasok ako rito bilang Dr. Fontanilla. Nanlilisik ang mga mata ni Severino. Nagsisinungaling ka, I still control the main breaker. Pindutin mo, Severino, hamon ko habang dahan-dahan akong lumalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ng aking matitigas na takong ay tila isang hatol na papalapit sa kanyang leeg. Press that button and see what happens. Ang kaisa-isang bagay na papatayin mo ay ang sarili mong bank accounts sa Macau at Cayman Islands. I rerouted the emergency shutdown command patungo sa iyong digital assets. In simple logic, the moment you try to kill my son's power supply, you automatically sign your own bankruptcy papers. Sa isang desperadong kilos, pinindot ni Severino ang switch. Ngunit sa halip na mamatay ang mga ilaw ng ospital, isang malakas na tunog ng notification ang umalingaw mula sa kaniyang sariling tablet na nakasabit sa kaniyang oxygen tank. Transaction confirmed, total assets transferred to Victims Compensation Fund, ang malamig na boses ng AI ng aking system. Isang matunog na pagbagsak ng switch sa sahig ang narinig namin. Ang mukha ni Don Severino ay nawalan ng kulay, naging kasing putla ng kaniyang hospital gown. Ang kaniyang kumpiyansa ay tuluyan ng nadurog, tila isang marupok na pundasyon na tinamaan ng dambuhalang lindol. Hayop ka, Trinidad, sinira mo ang pamilya Villamor, ang hiyaw ni Doña Teodora, na kanina pa nakaluhod sa sahig. I didn't destroy this family, Doña. I simply finished the audit na kayo mismo ang nagsimula sa dugo ng tatay ko, malamig kong tugon. Lumingon ako kay Geronimo na nananatiling tahimik sa isang sulok. Attorney Roxas, anong nararamdaman mo ngayong ang kaisa-isang taong nag-utos sa tatay mong pumatay ay kasalukuyan
ng ginagawa ng biktima ng sarili niyang kasakiman. Tumayo si Geronimo, inayos ang kanyang suit at tinitigan si Don Severino ng may matinding pandidiri. The Roxas family is done being your scapegoat, Severino. Mula sa gabing ito, ang kaisa-isang katarungang matatanggap mo ay ang katarungan ng batas. Mabilis na pumasok ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation sa loob ng boardroom. Ang tunog ng mabilis na paglalagay ng posas sa lalaking akala ng lahat ay matagal ng patay ay naging huling nota sa dula ng mga Villamor. Habang kinakaladkad sila palabas, tinitigan ko si Teodoro. Trini, Lorenzo, kinaisihim ang pagmamakaawa ni Teodoro. Ang kanyang boses ay punong-puno ng hiyang hindi niya kailanman mabubura. Dr. Villamor, check your ethics code, malamig kong wika. A criminal cannot be allowed within 10 meters of a victim. And for me, you are no longer a father. You are just a biological discrepancy na matagal ko nang inadjust sa record ko. Nang tuluyan ng malinis ang boardroom, mabilis akong nagtungo sa pediatric wing. Sinalubong ako ng mga nurse na dala ang incubator ni Lorenzo. Ang aking anak ay mahimbing nang natutulog, ang kaniyang hininga ay malalim at regular na muli. Naramdaman ko ang unang bugso ng tunog ng kapayapaan sa aking dibdib. Ngunit sa gitna ng aking pasasalamat, lumapit si Manang Pilar sa akin. Ang kaniyang mukha ay seryoso, tila may dalang balitang mas matalas kaysa sa mga salitang binitawan ko kanina. Inabot niya sa akin ang isang maliit na burner phone na sadyang itinago niya sa loob ng kaniyang apron. Madam Trinidad. May tumawag po kanina. Isang boses na hinding-hindi ko makakalimutan, bulong ni Pilar. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng kilabot. Sabi niya ang Phoenix Project ay hindi pa tapos. At ang kaisa-isang tao na kumuha ng original strain ng gamot bago ang pagsabog sa Paris ay ang taong kasalukuyang nakatayo sa likuran niyo. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin sa salamin ng hallway. Sa refleksyon, nakita ko si Geronimo Roxas. Nakasuot siya ng kanyang earpiece, may kausap na isang tao sa radyo, at may hawak na isang pamilyar na silver briefcase, ang briefcase na naglalaman ng kaisa-isang pisikal na sample ng gamot. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Geronimo nang magtagpo ang aming paningin sa salamin. Trinidad, let's be rational, ang kanyang boses ay pumailan lang sa aking earpiece. Ang katarungan ay para sa mga biktima, pero ang kapangyarihan ay para sa mga taong marunong mag-forecast ng future. You destroyed the Villamors for me. Now it's time to deliver the product to the real client. Ang cliffhanger ay dumating nang biglang mag-vibrate ang aking relo nang may kakaibang pattern, isang emergency signal mula sa incubator ni Lorenzo. Ang kaisa-isang bypass code ng kanyang life support ay kasalukuyan ng binabago mula sa labas. Ibigay mo ang master code ng Phoenix, Trinidad, malamig na utos ni Geronimo habang dahan-dahan siyang umaatras patungo sa emergency exit. Or panoorin mong mag-autodestruct ang puso ng anak mo sa loob ng 50 segundo. Naramdaman ko ang mabilis na pag-ikot muli ng tadhana. Ang kaisa-isang kakampi ko ay siya palang huling mamatay tao. Ang digmaan sa pamilya Villamor ay tapos na, ngunit ang huling audit ng aking buhay ay kasalukuyan pa lamang na nagsisimula sa leeg ng aking anak, 40 segundo, 30. Ang bawat pagkurap ng pulang ilaw sa aking relo ay tila bawat taga ng itak sa aking huling hibla ng pasensya. Ngunit sa gitna ng nakaambang kamatayan ni Lorenzo, hindi ang takot ang nananalaytay sa aking mga ugat, kundi ang isang nagyayelong rasyonalidad. Tinitigan ko ang likod ni Geronimo habang dahan-dahan siyang umaatras patungo sa balkonahe kung nasaan ang kaniyang helicopter. Ang lalaking nagligtas sa akin sa Paris, ang abogadong nagpanggap na katuwang ko sa katarungan, ay isa pa palang ganid na kenken na nag-aabang lamang na mabulok ang mga Villamor upang masolo ang bangkay ng kanilang yaman. Trinidad, binibilang ko ang bawat segundo. Ibigay mo na ang master code. Ang kumpanya sa Paris ay akin, ang patent ay akin, at ang buhay ng anak mo ay nasa dulo ng aking daliri. Ang pasigaw na hiyaw ni Geronimo. Ang kaniyang kagalang-galang na boses ay napalitan na ng isang nakapangingilabot na kabaliwan. Sa kabilang dulo ng hallway, nakita ko si Manang Pilar na nanginginig sa takot, hawak pa rin ang kaniyang cellphone, nakasalukuyang naka-livestream. Geronimo, let's be rational. Panimula ko, ang boses ko ay pumailan lang nang may nakamamatay na katahimikan. Hindi ako humakbang palapit.
Nanatili akong nakatayo sa tapat ng incubator ni Lorenzo. Ang aking kamay ay dahan-dahang kinakalikot ang mga sirkito sa ilalim ng control panel. Sinasabi mong in-audit mo ang bawat galaw ko, pero nakalimutan mong i-audit ang kaisa-isang variable na nagpapatakbo sa kumpanya ko sa Paris, ang aking paranoia. Napakunot ang noo ni Geronimo. Anong sinasabi mo, I have the server access? You have the access, but you don't have the key, malamig kong tugon, habang ipinapakita ko ang screen ng aking tablet sa kaisa-isang camera ni Manang Pilar. To all 1 million viewers ni Manang Pilar. Ang lalaking nakikita nyo ngayon ay si Mateo Roxas, ang tunay na mastermind sa likod ng Project Phoenix. At ang briefcase na hawak niya, it has a biometric proximity trigger. Sa sandaling lumayo siya ng mahigit 10 metro, mula sa akin ang bawat sample ng gamot sa loob niyan ay automatikong magsa-self-destruct. Nanlaki ang mga mata ni Geronimo. Tinitigan niya ang briefcase sa kaniyang kamay na ngayon ay nagsisimula ng mag-vibrate at maglabas ng manipis na asul na usok. Ang kaniyang kumpiyansa ay tuluyan ng nadurog tila isang marupok na semento na tinamaan ng dambuhalang lindol. Nagsisinungaling ka, Trinidad. Huwag mo akong subukan ang histerikal niyang hiyaw habang pilit niyang pinipindot ang kaniyang remote control upang ihinto ang puso ni Lorenzo. Pindutin mo, Geronimo, hamon ko. Ang aking paningin ay kasing talas ng isang surgical blade. Press it and see what happens. I already rerouted the life support's override signal patungo sa iyong sariling pacemaker. I installed that medical device sa iyo noong nakaraang taon sa Paris, remember? Sabi mo ay kailangan mo ng proteksyon sa puso mo. Well, I made sure na ang bawat pagtatangka mong sakta ng anak ko ay magreresulta sa paghinto ng sarili mong hininga. In simple logic, my son's heart rate is now your own heartbeat. Nabitawan ni Geronimo ang kanyang remote control. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa sahig ay tila huling palakpak ng kanyang pagkatalo. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, hawak ang kanyang dibdib, habang ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang nakapanlulumong takot. You're a monster, Trinidad. Ang pabulong niyang wika, ang kaniyang boses, ay tila isang basag na plaka. Hindi ako monster, Geronimo. I am just a mother who finished the audit of her life, ang madiin kong hirit habang mabilis na pinaliligiran siya ng mga opisyal ng NBI mula sa kabilang pinto ng balkonahe. Sa isang mabilis na kilos, nilagyan siya ng posas. Ang briefcase na naglalaman ng mga lason ay kinuha ng forensic team. Habang kinakaladkad siya, palabas tinitigan ko siya nang walang kahit anong bakas ng awa. Ang slap face ng katarungan ay hindi dumarating sa anyo ng isang sampal, kundi sa ganap na pagkawala ng kaisa-isang bagay na pilit nilang ninakaw ang control. Madam Trinidad Lorenzo is stable. Ang kaniyang mga vitals ay bumabalik na sa normal ulat ng head nurse. Naramdaman ko ang unang bugso ng tunay na kapayapaan sa aking dibdib. Ngunit bago ako tuluyang makahinga nang maluwag lumapit sa akin, si Manang Pilar, ang kaniyang mukha ay maputla at ang kaniyang kamay ay nanginginig habang ipinapakita ang kaniyang cellphone. Trinidad, may isa pang pumasok sa livestream, bulong ni Pilar. Hindi ito viewer. Isang encrypted message mula sa isang satellite phone na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng tatay mo. 6 na taon na ang nakalilipas. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Binasa ko ang mensahe sa screen, Trinidad. Ang Phoenix ay hindi lunas. Ito ay ang huling pirma na hindi ko kailanman nagawa. Hanapin mo ang dokumento sa ilalim ng pundasyon ng Mansyong Villamor. Doon mo malalaman kung bakit kailangang mamatay ng bawat isa sa kanila. Napatigil ako sa aking paghinga. Ang rational kong isipan ay nakaramdam ng isang matalas na gut punch. Ang digmaan ay hindi pa pala tapos. Sa katunayan, ang tunay na katotohanan ay nakabaon pa rin sa ilalim ng lupang akala ko ay nalinis ko na. Ang cliffhanger ay ang tunog ng isang malakas na pagsabog mula sa malayo, mula sa direksyon ng Mansyong Villamor. Ang bawat cellphone sa ospital ay sabay-sabay na nag-flash ng isang emergency alert. Isang lihim na vault sa ilalim ng mansyon ang kasalukuyan nang binubuksan gamit ang isang biometrics na tanging ako at si Lorenzo lamang ang nagtataglay. Geronimo, anong ginawa mo? Ang pasigaw kong tanong sa kawalan, ngunit ang lalaking arkitekto ng lahat ng dusa ko ay kasalukuyan na ring nawawalan ng malay sa loob ng patrol car. Naningkit ang aking mga mata.
May isa pang tao ang nasa likod nito. Isang taong hindi kailanman lumabas sa aking audit. Hindi ang nakapanlulumong usok mula sa gumuguhong mansyong Villamor ang nagpapatakbo sa aking sistema, kundi ang isang malamig at kalkuladong plano upang tuluyan ng ibaon ang bawat lihim na pilit nilang itinago sa ilalim ng lupang ito. Habang mabilis na tinatahak ng aking sasakyan ang daan patungo sa guho, hindi ako nakaramdam ng pangamba para sa yaman na nawala. Ang bawat tipak ng semento na bumabagsak ay tila isang maringal na musika na naghuhudyat ng huling audit sa buhay ng mga taong sadyang sumira sa aking pamilya. Ang Trinidad na martir ay matagal na ring naging abo. Ang nakatayo rito ngayon ay ang reynang handang humukay sa kailaliman ng katotohanan. Pagbaba ko sa tapat ng nagbabagang mansyon ng amoy ng nasusunog na lumang kahoy at lason, ay agad na sumalubong sa akin. Ang ingay ng mga bumbero at ang hiyaw ng mga miron ay tila isang background noise lamang sa aking pandinig. Dumiretso ako sa likurang bahagi ng gusali sa lugar kung nasaan ang kaisa-isang elevator shaft na hindi tinamaan ng pagsabog. Madam Trinidad, delikado po, maaaring gumuho ang buong pundasyon anumang sandali, ang pasigaw na babala ng aking head of security. Logic dictates na ang pagsabog ay sadyang inilaan sa itaas na bahagi upang iligaw ang atensyon ng lahat, habang ang tunay na operasyon ay nagaganap sa ilalim malamig kong tugon, habang inia-activate ko ang manual override sa aking tablet. Huwag kayong susunod. Ang kailangang makuha sa ilalim ay nakatali sa biometric signature ko. Sa sandaling makakita ang sistem ng ibang tao, tuluyan ng maglalok ang vault. Bumaba ako sa madilim na lagusan. Ang bawat hakbang ko sa sementadong hagdan ay naglalabas ng matatalas na alingawngaw. Pagdating ko sa kailaliman sa tapat ng dambuhalang bakal na pinto ng vault, nakita ko ang isang figurang nakatalikod. Nakasuot siya ng tactical gear, may hawak na isang satellite uploader, at ang kaniyang mga mata ay nalilisik sa asul na liwanag ng monitor. Hindi ito si Geronimo. Hindi rin ito si Teodoro. Nang dahan-dahan siyang lumingon, bumulaga sa akin ang mukha ni Serafina, ang babaeng akala ko ay kasalukuyan ng kinakausap ng mga pulis sa Maynila. Trinidad. You're early, ang mapanuyang wika ni Serafina, ang kaniyang boses ay kasing talas ng isang bagong hasang patalim. Sinasabi mong in-audit mo ang lahat, pero nakalimutan mong tingnan ang employee benefits ng Bay Group ng mga pulis na humuli sa akin kanina. Money can buy loyalty, Trini. At ang perang hawak ko ngayon ay sapat na upang burahin ka sa kasaysayan. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Dahan-dahan akong humakbang palapit, binabaliwala ang baril na inilabas niya mula sa kaniyang holster. Serafina, check your tactical logic. Panimula ko, ang aking tinig ay kasing lamig ng aserong dumaan sa yelo. Sinasabi mong binili mo ang mga pulis. Well, ang bawat sentimong ginamit mo ay galing sa account na sadyang binuksan ko noong nakaraang linggo sa ilalim ng pangalan mo. In short, Serafina, you just used my money to frame yourself for bribery and grand larceny. The NBI team outside, sila ang kaisa-isang team na hindi mo kayang bayaran dahil ang sahod nila ngayong gabi ay ang katotohanang matagal mo nang pinagtatakpan. Nanlaki ang mga mata ni Serafina. Akma niyang hihilahin ang gatilyo ng mabilis kong pinindot ang execute command sa aking tablet. Diagnostic complete. Structural integrity compromise initiated, pabulong kong wika. Sa isang iglap, ang bawat sprinkler sa loob ng vault ay naglabas ng isang maputlang puting usok. Hindi ito tubig. Ito ay isang concentrated fire suppressant na sadyang hinaluan ko ng isang substance na nagpapatigil sa lahat ng electronic signals. Ang satellite uploader ni Serafina ay biglang nag-flash at namatay. Ang bawat dokumentong pilit niyang ninanakaw ay tuluyan ng nalock sa loob ng system. No, this is my only exit, hiyaw ni Serafina habang pilit niyang pinupukpok ang monitor. Lumapit ako sa kanya at sa isang mabilis at dutkwat na kilos ibinigay ko sa kanya ang isang malakas na sampal. Isang rational na sampal na sadyang inilaan ko para sa 6 na taon ng kaniyang panggagamit sa pamilya ko. Ang tunog ng aking palad na tumama sa kaniyang pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong vault na sinundan ng kaniyang pagbagsak sa sahig. Iyan ay para sa tatay ko, madiin kong wika habang tinititigan ko siyang nanginginig sa takot. You didn't just steal a position, Serafina. You helped the murderer bury a genius. At sa gabing ito, sisiguraduhin kong ang tanging pader na madadaganan mo ay ang pader ng iyong sariling kasakiman.
Dahan-dahan kong binuksan ang huling drawer sa loob ng vault gamit ang aking retina scan. Doon nahanap ko ang original na Project Phoenix Final Signature. Hindi ito tungkol sa gamot. Ito ay isang kontrata ng paglilipat ng lahat ng lupain at ari-arian ng mga Villamor patungo sa isang kooperatiba para sa mga manggagawa, isang huling hiling ng aking ama na sadyang itinago ni Severino. Naramdaman ko ang unang bugso ng tunog ng katarungan sa aking puso. Ngunit sa gitna ng aking pasasalamat narinig ko ang isang mahina, ngunit matigas na tunog ng pagpihit ng bakal mula sa likuran ko. Bumukas ang isang lihim na pinto sa loob ng vault at lumabas si Teodoro. Ngunit sa pagkakataong ito, may hawak siyang isang maliit na bata, si Lorenzo. Ang aking anak ay dahan-dahang nagmumulat ng mata at ang kaniyang leeg ay pinaliligiran ng isang manipis na wire na nakakonekta sa isang detonator na hawak ni Teodoro. Bitawan mo ang dokumento, Trinidad. Ang paos na wika ni Teodoro, ang kaniyang mga mata ay punong-puno ng kabaliwan. Ang mansyong ito ay nakatayo sa ibabaw ng sapat na pampasabog upang gawing abo ang buong Iloilo. Isang bitaw ko lang sa button na ito at sabay-sabay kaming magiging bahagi ng pundasyong ito. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang rational na Trinidad ay nakaramdam ng isang matalas na gut punch. Ang kalaban ay hindi pa tuluyang natatalo at sa pagkakataong ito ang mitya ay nakatali sa kaisa-isang buhay na itinuring kong mundo. Ang cliffhanger ay ang tunog ng timer sa relo ni Teodoro na nagsimulang mag-countdown 60 seconds left. Choose, Trinidad. Ang katarungan para sa tatay mo o ang huling hininga ng anak mo, ang mapanuyang hiyaw ni Teodoro. Habang ang lupa sa ilalim namin ay nagsisimulang yumig, 50 segundo, 49. Ang bawat pagkurap ng pulang ilaw sa relo ni Teodoro ay tila bawat tahi sa aking puso na dahan-dahang napipigtas. Ngunit sa gitna ng nakaambang kamatayan, hindi ang takot ang nananalaytay sa aking mga ugat, kundi ang isang nagyayelong rasyonalidad. Tinitigan ko si Teodoro, ang lalaking dati ay pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga, ngunit ngayon ay siya mismong nagnanakaw ng hangin sa aking anak. Ang bawat luhang pinaluhan niya sa akin sa loob ng 5 taon ay naging mga kristal ng luhika na ngayon ay gagamitin ko upang tuluyan siyang burahin sa aking mundo. Ibigay mo ang dokumento, Trinidad. Isang pindot ko lang at sabay-sabay tayong magiging bahagi ng kasaysayan ng lupang ito, ang pasigaw na hiyaw ni Teodoro. Ang kaniyang kagalang-galang na boses ay napalitan na ng isang nakapangingilabot na kabaliwan. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig ng labis habang mahigpit na hawak ang detonator sa tapat ng leeg ni Lorenzo. Dahan-dahan kong inangat ang aking tablet. Walang kahit anong panginginig sa aking mga daliri. Teodoro, let's be rational. Sinasabi mong papasabugin mo ang mansyong ito. Check your technical logic. Ang bawat pader ng vault na ito ay sadyang pinalakas ko gamit ang electromagnetic shielding nung ako pa ang CFO. Ang signal na pinapadala ng detonator mo ay nakadepende sa local network ng ospital na kasalukuyan ko nang hawak ang master switch. Nagsisinungaling kahiyaw ni Teodoro habang pilit niyang pinipindot ang button. Isang matalas na tunog ng pagpihit ng kuryente ang narinig namin mula sa kisame, ngunit sa halip na pagsabog ang tumambad sa amin ay ang mabilis na pag-vibrate ng relo ni Teodoro hanggang sa ito ay tuluyan ng mamatay. Ang countdown ay huminto sa eksaktong 10 segundo. Diagnostic complete. Threat neutralized, pabulong kong wika. Sa isang iglap, inactivate ko ang emergency magnetic lock ng pinto sa likuran ni Teodoro. Ang tunog ng mabilis na pagpasok ng mga elite SWAT team ay naging huling musika para sa gabi na ito. Dinamba nila si Teodoro at mabilis na nailayo si Lorenzo mula sa kaniyang mga bisig. Habang nilalagyan siya ng posas, tumingin si Teodoro sa akin nang may matinding puot at pagkamangha. You calculated even this, ang nauutal niyang tanong. Investigation is for the curious, Teodoro. Execution is for the prepared, malamig kong tugon habang dahan-dahan kong kinukuha ang aking anak. You didn't just lose the company, Teodoro. You lost the kay sa isang rason kung bakit nanatili kang tao sa paningin ko. Mula sa gabing ito, ang pangalang Villamor ay magiging isang babala na lamang sa kasaysayan tungkol sa kasakiman. Lumipas ang mga buwan. Ang ingay ng Maynila ay dahan-dahang napalitan ng payapang simoy ng hangin
sa dalampasigan ng Negros Occidental. Ang Villamor Medical Group ay tuluyan ng niliquidate at ang bawat sentimo nito ay napunta sa De Los Reyes Workers Cooperative, ang pangarap ng aking ama na sa wakas ay nabigyan ko ng huling pirma. Si Doña Teodora Teodoro at Serafina ay kasalukuyan nang nagsisilbi ng kanilang habambuhay na parusa sa loob ng rehas. Nagtungo ako sa isang maliit na parke kasama si Lorenzo. Ang aking anak ay masigla na tumatakbo sa damuhan habang hinahabol ang mga ibon. Wala na ang takot sa kaniyang mga mata. Lumapit siya sa akin at yumakap ng mahigpit. "Mommy, look, the sun is so bright today." Ang masaya niyang wika. Hinahalikan ko ang kanyang noo, ninanamnam ang kapayapaan na ako mismo ang nagpanday. "Yes, Lorenzo, dahil tayo na ang may-ari ng sarili nating bukang liwayway." Lumapit sa amin si Geronimo Fontanilla, ang lalaking naging bahagi ng bawat plano ko, ngunit nananatiling may sariling distansya. Inabot niya sa akin ang huling dokumento ng aking ganap na kalayaan. "Trinidad, it's official. Ang T-Empire ay kinikilala na bilang kaisa-isang leader sa medical innovation sa buong Asia," wika ni Geronimo. Tinitigan niya ako ng may malalim na respeto. "Ngayong tapos na ang audit ng iyong buhay, handa ka na bang buksan ang susunod na folder?" Tinitigan ko siya ng matagal bago ako sumagot. "Geronimo, ang katarungan ay hindi isang destinasyon kundi isang proseso. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pagiging mahina noon at sapat na yon." Ang susunod na folder. Ako na ang susulat ng bay content nito ng mag-isa. Kinuha ko ang aking lumang singsing sa kasal mula sa aking bulsa, ang huling simbolo ng aking pagkakatali sa pamilya Villamor. Tinitigan ko ang brilyante nito sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi ko ito itinapon sa dagat. Masyadong rasyonal ang aking isipan para magtapon ng yaman. Inabot ko ito kay Geronimo. "Tunawin mo ito, Geronimo. Gamitin mo ang ginto nito upang pondohan ang pag-aaral ng mga anak ng mga manggagawang pinatay ni na Teodoro. Gusto kong ang bawat kislap ng nakaraan ko ay magsilbing liwanag sa kinabukasan ng iba." Tumingin ako sa abot tanaw kung saan dahan-dahan nang lumulubog ang araw. Wala na ang pait. Wala na ang pangangailangang maghiganti. Ang Trinidad na nakatayo rito ay hindi na ang biktima ng operating room. Siya na ang nag-iisang arkitekto ng kaniyang sariling malaya at rasyonal na kaluluwa. Ang katarungan ay hindi dumarating sa paraang gusto natin dumarating, ito sa paraang nararapat sa atin. At sa gabing ito, habang pinagmamasdan ko ang aking anak, naramdaman ko ang ganap na kapayapaan, isang kapayapaang pinagtibay ng logic, katarungan, at kaisa-isang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig sa sariling dangal. Audit complete, papabulong ko sa hangin. Ang huling pirma ay akin na.